Madali lang po. Panawagan lang yung crosswind, plate number CO1350. Nakabukas daw po ang bintana ng sakyan nyo. Pakipuntahan. Yan po. Kalibo Aklan. Magandang araw po, kapatid na Luz, at happy pasalamat po sa buong kapatiran. Kapatid na Eli, narito po si kapatid na Jimson Rafael, dati pong preacher po ng GIL. Narito po ang kanyang katanungan. Magandang araw po at happy pasalamat po, Brother Eli, at sa lahat po ng kapatid sa buong mundo. Ang itatanong ko Kapatid, po bago ka tumuloy, kapatid ka na ba? Ngayon? Opo, Brother Eli. 2011 po. 2011. Sige, kapatid. Ang itatanong ko lang po, Brother Eli, ay yung tungkol po sa Hebrew chapter 4 verse 7, na di ba yun po yung araw na may pinig ay ang Panginoong Kristo, sangayon po sa awit 118 verse 24. Ang itatanong ko na po doon ay gusto ko lang po magkaroon ng inaw na sa awit 95 verse 7 po, Brother Eli, na parang kaparehas din po ng sinasabi ni Pablo sa Hebrew chapter 4 verse 7. Salamat po sa Diyos. Alin yung sitas na yan? Awit, ano? Sa awit chapter 95 verse 7. Jesus, hindi ko marinig talaga ito. 95:7 daw po. 95 verse 7. O basahin mo, si Luz, anong problema niya? No? Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong titinggin ang kanyang tinig. Anong punto mo, kapatid? Brother Eli, ang tatanong ko lang po, parang kahawig po sa Hebrew chapter 4 verse 7, yung sinasabi sa awit 95 verse 7. Gusto ko lang po magkaroon ng linaw. Di ba po, ayon po sa itinuturo ninyo sa amin, yung Hebrew chapter 4 verse 7, yung may tinig, araw na may tinig ay ang Panginoong Kristo sa awit 118 verse 24. Ang itatanong ko lang po yung parang magkahawig po sila sa 95 verse 7 ng sinasabi ni San Pablo. Yun lang po ang gusto kong malinawan. Maraming salamat po sa Diyos. Kapatid, gusto kitang matulungan, ayokong ikaw ay maligaw. Paano naging magkahawig yung 95 verse 7 at saka yung Hebreo 4:7? Paano naging magkahawig? Hindi pwedeng magkahawig eh. Hindi pwede. 95 verse 7 ang sabi, sapagkat siya'y ating Diyos, tayo'y bayan ng kanyang pastulan, mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung iyong didinggin ang kanyang tinig, kailan ka ina-acknowledge ng Diyos na bayan niya, tupa ng kanyang pastulan? Kailan? Kung diringgin mo ang tinig ng Diyos. Ang tinutukoy dyan yung Ama, hindi si Kristo. No? Para patunayan, ulitin natin, siyeng tres ng awit. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Tinutukoy dyan yung Diyos Ama, hindi si Kristo. Alamin nyo, ang Panginoon siyang Diyos. Siya lumalang sa atin, tayo sa Kanya. Tayo Kanyang bayan, mga tupa ng Kanyang pastulan. Yan din yung sinasabi sa 95:7. Basahin mo na yung 95:7, si Luz. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng Kanyang pastulan at mga tupa ng Kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang Kanyang tinig. Ang Diyos may tinig. Yung bato at saka yung araw may tinig din. But it doesn't necessarily apply na
pareho yun. Iba yung Diyos na lumalang sa atin, no? Na may tinig, at iba naman yung araw na nilalang ng Diyos na may tinig. Kasi yung araw sa awit, nilalang naman ng Diyos yun eh. Ginawa ng Diyos yun eh. Basahin natin ang awit 18:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. Yang araw na yan, si Kristo yan. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. Yan ang sinasabi ni Pablo doon sa 4:7 ng Ebreo. Muling nagtangi siya ng isang araw. Pagkatapos ng ilang panahon, sinasabi sa awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, yung tinig ng araw, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Yung araw na ginawa ng Diyos, may tinig yon. Si Kristo yon. Ngayon, ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay at lumalang sa tao, at may tinig din yon. No? Eh, hindi ko mo meron ka nabasang tinig, pag-iisahin mo na. Iba yung tinig ng Ama na gumawa ng lahat ng bagay, iba naman yung tinig nung araw na ginawa nung Ama. Naintindihan mo ba ako, kapatid na James? Maraming salamat po sa Diyos, Brother Eli, at malinaw po. Salamat po sa Diyos. Sige, salamat sa Diyos. Sana huwag kang mailigaw, ano? Salamat sa Diyos. Sige po.